May I request everyone to please stand up as we read the word of the Lord from Psalm 23, verses 1 to 6. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Come on, church, let's worship the Lord. Let's sing this song. Hallelujah. The Lord is my shepherd. I have all that I need. He offers me resting place, an oasis of peace. He restores and revives my life. I am on the right path, bringing honor to His name. Even when I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are close beside me. Your rod and your staff, you protect and comfort me. You prepare a feast for me among my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will pursue me all of the days of my life, and I will live in the house of the Lord. When I walk through the darkest valleys, I will fear no evil, for you are close beside me. Your rod and your staff, you protect and comfort me. You prepare a feast for me among my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Manalangin po tayo. Bigyan po tayong lahat sa oras po na ito. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na tinakda mo, pagkat kami ay pinagkatipon-tipon mo, Panginoon. O Diyos, ito ang araw na ninais mo para amin upang kami ay magsama-sama at sumamba ng magkakasama. As the scripture says, He tends His flock like a shepherd. He gathers the lambs in His arms and carries them close to His heart. He gently leads those that have young. You are the good shepherd. And the good shepherd gave His life for the sheep. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, hayaan mo po na sa oras na to, punuin mo hindi lamang po ang lugar na to ng iyong presensya, ngunit maging ang aming mga buhay. Hayaan mo po na ang mga salita mo ngayong gabi na to ay tumagos sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos. Ang lahat po ay magsabi ng Amen.
Amen. A blessed evening, Woel Eva family. Amen. Today is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen. Amen. So, nandito tayo ngayon para i-celebrate ang goodness at faithfulness ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya naman, malaya ka na pumalakpak, sumayaw, tumalon para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Wala kang katulad, Panginoon, at wala nang babantay sa'yo. Come on, church, let everything that has breath praise the Lord! Come on, church. This is the last Sunday of the year. Give your best praises and worship to God. Hallelujah. Whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw sasamahan, Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos. anumang maging panahon, Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin at ikaw pa rin. Whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh. come on church, minsan pa, ating uwitin. Araw-araw Kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos. araw-araw sasamahan, Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin at ikaw pa rin. Whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh. One church sing. Whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, walang kang katulad, oh wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, oh wala kang katulad. wala kang katulad, wala. Come on church, sing! Wala kang katulad, oh wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, oh wala kang katulad. Come on, let's declare, wala kang katulad. Katulad, oh wala kang katulad. Come on, say it to God, Lord, wala kang katulad. Katulad, wala kang Katulad. Come on, minsan pa. Wala kang katulad. 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 Wala kang katulad, oh wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, oh Diyos. Come on, church. Wala Sing. kang katulad. Woo! Wala kang katulad, Wala kang Panginoon. katulad, O Diyos. There is no one like you, Wala Lord. kang katulad, O Diyos. Wala 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 kang katulad, O Diyos. Huminkan ka para, 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 O Diyos. walay sama Sama kanimo, O Diyos.
Walay sama kanimo, O Diyos. Walay sama kanimo, O Diyos. Walay sama kanimo, O Diyos. Wala kang katulad, 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 O Diyos. Papuri, pagsamba sa'yo. Come on, church! Sa'yo lamang, Louder! Panginoong Jesus. Hallelujah! Dakila ang pag-ibig mo. Ikaw lamang, Panginoong Jesus. Papuri, pagsamba sa'yo. Sa'yo lamang, Panginoong Dakila ka, Panginoon! Dakila ang pag-ibig mo. Ikaw lamang, Minsan pa, Panginoong papurit Jesus. pagsamba. Papuri, pagsamba sa'yo. Sa'yo lamang, Panginoong Jesus. Dakila ang pag-ibig mo. Ikaw lamang, Panginoong Jesus. Wala kang katulad, O Diyos. Come on, say it to God. Kang katulad. Come on, let's declare. Wala kang katulad, O Woo! Diyos. There is no one. Kang katulad, O Oh, Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. no Wala one. kang katulad, O Diyos. No one. Wala kang katulad, O Diyos. Wala For the kang very last time, katulad, O Diyos. let's declare. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Come on, give your best clap offering to the Lord. Yung pinaka-the best na palakpak mo para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah. Come on. This time, let's continue in the atmosphere of worship. Hallelujah. Praise you, Jesus. Patuloy nating itaas ang ngalan ng Panginoon. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with a music and a song. Right now, as we raise our hands to God, kawan, patuloy din nating itaas ang Kanyang ngalan. Patuloy nating dakilain ang ating Diyos na buhay. Because He deserves it all. He is worthy of all the praises. Siya'y dakila sa lahat. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Tinataas namin ang iyong ngalan. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat
sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kung minsan pa, dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka. Itataas ang ngalan mo. Kung patuloy po natin itaas ang ngalan ng Panginoon, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba,
dakila ka, lahat ay aawit. Come on, say it with all your heart. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka. Come, minsan pa. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Come on, church. Lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Kung minsan pa, sabihin mo kung gaano kadakila ang Panginoon. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Come on, for the last time. Dakila ka. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Pagkat dakila ka, O Diyos. Pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Minsan pa, sabihin natin sa Panginoon. Pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Come on, sabihin mo yan ng buong puso. Hallelujah. Pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Hallelujah. Hallelujah. Come on, papurihan natin ang Panginoon. Dakilain natin ang Panginoon. Say something to God. Come on, give praises to His name. Hallelujah. Lord, pinupuri ka namin. Dakila ka. Sinasamba ka namin, Panginoon. Sa iyo lamang po lahat ng mataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Manatili po tayong nakatayo as we read the word of the Lord from Psalms 37 verses 1 and 2. Says he, do not fret because of those who are evil, or be envious of those who do wrong. For like the grass, they will be soon wither. Like green plants, they will soon die away. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy the safe pasture. Take delight in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Commit your ways to the Lord. Trust in Him, and He will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. Can we just close our eyes and let's have a moment of prayer? Come on, just thank the Lord because He is good, because He is amazing, because He is so great. Not just today, not just in your life, but also sa mga taong nakapaligid sa iyo. At kung naging tapat ang Panginoon ngayong taon, mas magiging tapat ang Diyos sa mga susunod na taon. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you. We magnify your name, God. You are good, God. You are great, God, Lord.
Hallelujah. Father, we bless your name, Panginoon. Salamat po sa araw po na to. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po sa pagmamahal mo. Salamat sa ginagawa niyo po sa buhay namin. Today, as we listen, as we study your word, Lord, let your word penetrate in every aspect ng buhay po namin. Lord, ang iyong salita, ang sa amin ay hindi lang magpala, ang iyong salita ay hindi lang sa amin magpaayos ng nararamdaman namin, kundi baguhin kami nito ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong nais, Panginoon. Lord, I pray that today you speak to every one of us, Lord God. Lord, baunin namin ito hanggang sa pagpasok ng bagong taon, O Diyos. Lord, I pray that today, ikaw ang makita, ikaw ang maparangalan, ikaw ang maitanyag, Panginoon, wala na pong iba. Lord, salamat po sapagkat patuloy kang nagiging mabuti at magiging mabuti. Sa iyo pong lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus, and everybody will say, Amen and Amen and Amen. Makakaupo po tayong lahat, at sa pag-upo mo, pwede mo bang kamustahin yung katabi mo, sabihin mo, isang karangalan na sa huling Sunday ng taon na to, ikaw ang aking katabi. Alright. Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Pwede po bang palakpakan muna po natin ang ating Panginoon? Praise the Lord. Alright. Let me just give you a background about the passage that we have read while ago. Alam niyo po, nung sinulat po ito ni King David, ay nandun na po siya sa kanyang katandaan, or matanda na po siya. Tingnan nyo nga po yung katabi mo. Hindi pa siya yan. Okay? Nang sinasabi sa atin na may naranasan na siya, may nakita niya na witness niya na yung goodness ng Panginoon, not only to his life, but also dun sa buhay na inuna niya ang Panginoon. You know what? This coming 2026, lahat tayo excited. Amen? Tingnan nyo nga po yung katabi mo kung excited ba yan. Alright? Lahat tayo excited. At dahil excited po tayo, maganda nangyayari sa buhay natin. Amen? Sino dito gusto niyang maganda nangyayari sa buhay niya? Amen. Tingnan niyo nga po uli yung katabi mo, sabi mo, okay ka pa ba? Okay? Lahat tayo gusto natin maganda nangyari sa buhay natin. Lahat tayo meron tayong tinatawag na momentum. Parang, oy, okay tayo dito, okay ka dito, ayos ka dito. But suddenly, may mga pagkakataon sa buhay natin na nagiging limitasyon nating lahat. Are you still with me? Na kapag dumaan tayo sa problema, kahit ang ganda-ganda na ng flow ng buhay natin, nagiging reason yon para umistop tayong lahat. Na parang nadi-discourage tayo, humihinto tayo, na parang everything was, nothing happened. Parang okay ka naman, pinagpala ka naman, tapos bigla kang nagka-problema, parang nakalimutan mo na yung pagpapala na yon. Are you still with me? And whether we like it or not, this coming year, tingnan mo yung katabi mo, hindi pwedeng hindi yan dumaan sa problema. Are you still here? Kasi sinasabi sa atin, pag ayaw mong problema, pwede ka nang magpaalam. Ayos na eh. Kasi yun lang yung paraan para mawala yung problema. Nang sinasabi sa atin na pwede pa rin, listen to this, na pwede pa rin na kahit dumaan tayo sa pagsubok, na kahit tayo dumaan sa problema, na kahit dumaan tayo sa mga tinatawag nating trials and struggle ng buhay natin, makinig kang mabuti, pwede tayong mag-thrive doon, pwede tayong mag-survive, pwede tayong ma-overcome natin yon, at pwede natin yon mapagtagumpayan. Kaya ngayon gabi, join me in our message entitled, Flourishing in Tough Times. Amen? Paano daw po natin ma-overcome? Paano natin mapagtatagumpayan? Paano pa rin tayo magtatagumpay even life is not easy? Paano natin pagtatagumpayan ang buhay na dadaanan natin na sinasabi sa atin mukhang mahirap? Paano tayo magtagumpay sa isang buhay na kahit nahihirapan tayo? Of course, wala tayong problema kapag maganda nangyayari sa buhay natin. Amen? Kapag maganda nangyayari sa buhay mo, kapag maraming blessing, wala tayong problema doon. But what if dumaan tayo sa isang matinding problema ng buhay? Hihinto ka na ba? Lalabanan ba natin to? Anong gagawin natin? Today, let me just share with you na even though na dumaan tayo sa ganitong pagsubok, sa ganitong problema ng buhay, makinig ka mabuti, kaya mo pa rin maranasan ang pagpapala ng Panginoon. Amen? Kaya ngayon pong araw na to, may 3 bagay na gusto kong baunin natin bago tayo umuwi.
bago tayo pumasok sa susunod na taon, 3 bagay na pwedeng maging dahilan at pwedeng mas makita natin na kung paano tayo ipiflourish ng Panginoon even in the top times ng buhay natin. Even life is not easy. Number 1, unang-una po sa lahat, do not fret or be envious. Ang sabi po ng verse 1 and 2, sabi niya, do not fret because of those who are evil, or be envious of those who do wrong. For like the grass, they will be soon wither. Like a green plants, they will soon die away. Ang sinasabi, the word daw pong fret, ay ang idea daw po nito, nagiinit yung ulo mo. Tingnan mo nga yung katabi mo kung nagiinit yung ulo niyan. Okay, nagiinit daw yung ulo niya, hindi dahil ayaw niya ng masama. Nagiinit yung ulo niya kasi naiinggit siya sa gumagawa ng masama. Are you still with me? And the author is actually aware sa mga taong na ang tanong sa buhay ay ganito, Lord, bakit ganun? Kung sino pa yung masama at kung sino pa yung gumagawa ng mali, siya pa ang nakakaluwag-luwag sa buhay. Samantalang kami, na nag-church every Sunday, hindi naman kami ganun kasama kumpara sa iba, kung ikukumpara sa iba. Pero bakit nararanasan namin tong hirap na to? The author is aware those people that they ask the same question or itong tanong na to sa Panginoon. Tandaan natin tong mabuti. Walang tao ang magsasabi na ayaw niyang maranasan ng kaginhawahan. Amen? Meron po ba dito, Pastor? Ayaw kong guminhawa sa buhay. Okay na ako dito. Wala. Because the reason why we work so hard, the reason why we do everything, it's because gusto nating guminhawa sa buhay. Amen. Kaya nga po sinasabi sa atin, walang sino man ang nais hindi guminhawa at makaranas ng flourishing sa buhay niya. But this is the reminder, paalala ng author sa ating lahat, wag na wag. Sabi mo nga sa katabi mo, wag na wag. Alright? At sinasabi sa atin, wag na wag ka daw magagalit at wag na wag ka daw maiinggit sa buhay ng mga taong gumagawa ng masama. Are you still with me? Na para bang minsan kasi naiisip natin, tumulad na lang kaya ako sa kanila. Makinig kang mabuti. Hindi magpe-flourish ang isang buhay na nananatili at gumagawa ng masama at mali. Are you still with me? Nang sinasabi, hindi tayo pinipigilang magalit sa mga gumagawa ng mali. But the question is, nagagalit ka ba sa gumagawa ng mali o nagagalit ka kasi naiinggit ka sa kung anong meron sila? And that's the reason why the author is reminding us, do not fret or be envious. Maling mainggit at paalala sa ating lahat ng author, huwag kang maiinggit sapagkat kapag nainggit daw tayo, kapag ang isang tao ay nainggit sa taong gumagawa ng masama, patunay lang ito na hindi siya nagtitiwala sa kanyang manlilikha. Hello? At ito din ang paalala ng author, ang sabi niya doon sa verse 2, yung mga tao daw na gumagawa ng mali at masama, maitutulad daw sila sa isang berdeng halaman na whether you like it or not, magbabrown pa rin, matutuyo pa rin at mawawala. This only speak about, the author is telling to us, is just temporary. Na pwedeng maganda ang buhay nila, pwedeng nakakaluwag sa buhay, pero makinig kang mabuti, hindi ito magtatagal. Are you still here? Dahil kung gusto natin na magtagumpay sa buhay, kahit sa mga panahon na hindi madali ang sitwasyon, tandaan mo itong mabuti, unang-una nating gawin, huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa mga taong maginhawa sa buhay, ngunit gumagawa ng masama. Never! Huwag kang uminit ang ulo. Bakit? Kasi ang tunay na tagumpay ay hindi sa kung ano yung nakukuha natin, hindi sa kung ano yung nararanasan natin, kundi sa kung paano natin kinikilala at nauunawaan at nararanasan ng Panginoon sa buhay natin. Tandaan nating lahat, higit sa lahat, huwag mong asamin ang magandang buhay kung ito naman ay bunga ng paggawa ng masama. Are you still with me? That this coming 2026, maraming pwedeng sideline, maraming pwedeng
part-time, maraming, alam mo, mga tao ngayon parang multitasking para lang umasenso sa buhay. Walang masama doon. Ang masama lang, kumapit tayo sa masama. Sapagkat sabi ng Bible, lahat ng ito ay mawawala din. Sabi ng Proverbs 24 verse 19 to 20, do not be upset because of evil people or be envious of the wicked. For the evil person has no future and the lamp of the wicked will be snuffed out. Wala, hanggang dito lang yan. The Bible is clear that those people who do evil things, who are wicked, hanggang dito lang yan. Temporary lang lahat ng mararanasan nila. At dito lang yung sinasabi ko sa ating lahat, makaligtas man sila sa batas ng mundo, pero sa batas ng Panginoon, wala silang ligtas. Are you still with me? Magagalit tayo sa masama, pero take note of this, hindi ka magagalit dahil gusto mo silang gayahin, hindi ka magagalit kasi dahil naiinggit ka sa kanila. Magagalit tayo dahil sa masama at yun ay masama. Kaya wag nating piliin na gumaya. Wag nating piliin na sumabay. Wag nating piliin na sumabay sa trend. Lahat naman ginagawa to, gawin na rin natin to. Ang masama ay masama at ang mali ay mali. Are you still with me? Paano natin to gagawin? Kasi whether we like it or not, it's normal for people na tumingin sa tao. It's normal para sa atin na makita natin yung iba. O bakit ito? Bakit siya? Ang sinasabi sa atin, may paraan para maiwasan natin na hindi uminit yung ulo natin, para di natin maiwasan natin na magkaroon ng kainggitan sa mga gumagawa ng masama. Pangalawa, do good and take delight in the Lord. Ang sinasabi sa atin, huwag kang hihinto sa paggawa ng mabuti. Dahil sa oras na huminto ka sa paggawa ng mabuti, magsisimula ka ng gumawa ng masama. Ang sabi ng verse, in verse 3 to 4, sabi niya, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord and He will give you the desire of your heart. So paano tayo magtatagumpay sa panahon na mahirap ang sitwasyon? Paano tayo magtatagumpay when life is not easy? Ipagpatuloy mong gumawa ng mabuti. Amen? Ipagpatuloy natin gumawa ng mabuti. At ang sabi ng Bible, when you do good, you will dwell in the house and enjoy the safe pasture. Nang sinasabi sa atin, kapatid, sa paggawa ng mabuti, may blessing si Lord. Amen? Kaya huwag kang mapagod. Hindi man maibalik ng tao yung kabutihan mo, si Lord ang magbabalik nito. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mabuting tao ka. Amen? Magpatuloy tayong gumawa ng mabuti. I-enjoy natin yung mga bagay na pwedeng asahan natin, pwedeng asamin natin, pwedeng gustuhin natin. Pero bakit wala? I-enjoy natin yon because alam mo, makinig ka mabuti, safe ka kay Lord. Amen? Nang minsan, tandaan natin to, hindi agad binibigay ng Diyos ang isang bagay na gusto natin. Hindi dahil ayaw niya. Are you still here? Hindi dahil ayaw niya. That minsan, hinahayaan niya tayong maghintay, mag-endure, and those endurance will shape our character that can be shaken and create a legacy that outlasts any temporary spotlight ng buhay natin. Kaya minsan, ang tagal ibigay ni Lord, hindi dahil sa ayaw niyang ibigay sa'yo, sapagkat tinuturuan ka ng Panginoon. Amen? At habang hinihintay natin yon, gawa tayo ng mabuti. Pero aminin man natin o hindi, may lagi pa rin tayong tanong, paano ko gagawa ng mabuti? Ang sama-sama nito. Hanggang kailan? Hanggang kailan ako magiging mabuti? Ang sama-sama nito. Are you still with me? That sometimes I was taken for granted. Naging mabuti ko sa kanya, pero naging kabuti siya sa akin. Pag nandyan lang, pag may kailangan, tas pag wala na rin. Na sinasabi sa atin, makinig kang mabuti. That's the reason why doing good is good. But para magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti, ang sabi ng verse, take delight in the Lord. Alam niyo po ba that this is one of my favorite verses? Nang sinasabi, ano daw ibig sabihin ng take delight? Ano daw yung pagiging masaya at hanapin ang kaligayahan sa Panginoon? Tandaan natin tong mabuti. When life goes bad, kapag ang buhay ay hindi na naging madali, doon tayo nawawala kay Lord.
Doon tayo nagpo-focus sa problema. Doon tayo namumroblema. Doon tayo na-stress. Doon tayo natatalo. Doon tayo nade-depress. And suddenly we fall into sadness. Doon tayo nakakalungkot. Parang, ano ba yan? Okay yung buhay ko na ganito, tapos biglang ganito na naman mangyari. However, at the time that life is not easy, this is the challenge for us. This is the word, delight yourself into the Lord. That even though may ganitong pangyayari sa buhay natin, hindi dapat mawala yung atensyon natin sa Panginoon sa kabila ng pinagdadaanan natin. Are you still here? Kapatid, ngayong 2026, mas maraming problema. Tingnan mo yung katabi mo, hindi siya. Mas maraming problema. Whether you like it or not, mas maraming problema. But this is the thing. Normal ang problema, kaya wag mong intindihin at hayaan mo si Lord ang umintindi sa problema na meron ka. Alam niyo po, this is my personal testimony. Dito po kasi, in this building po natin, actually dapat hanggang December lang tayo. So parang September, October, November, December, tapos eviction night na. Okay, we need to find a new place again, December. So because ayoko pong mag-alala at ang sakit po sa ulo, mag-alala. Sabi ko, Lord, pwede bang sa December na lang ako mag-aalala? Total, December pa naman kami papalipatin. Sa December na lang ako magra-rush. Sa December na lang ako mag-iisip. Tapos alam niyo po ba, na sabi ko, Lord, ayokong mag-alala. Kung papaalisin mo kami, paalisin mo na kami. Kung di mo kami papaalisin, agahan mo namang sabihin sa amin. Sabi ko gano'n. Tapos alam niyo po ba, so parang yung mga tao nag-aalala na sila, Pastor, nakakita ka na ba? Ha? Sabi ko, bakit? Kasi hanggang December lang tayo. Tapos yung iba, Pastor, may nakita kami dito. Tapos yung mga part na yon, sabi ko, Lord, hindi ako mag-aalala. Alam niyo po, pagdating ng December 1, sabi ko, Lord, mag-aalala na ba ako? December na eh. Ano na lang, 29 days. Tapos kailangan na naming lumipat. Sabi ko, mag-aalala na po ba ako, Panginoon? You know what? The Lord is so good. Kasi pagdating po ng third day ng December, may nag-chat po sa akin, yung owner po nitong building. Sabi niya, Pastor, gusto niyo bang mag-extend? Sabi ko, pwede po ba 1 year, 2 years? Hanggang March lang, Pastor. Sige po, pwede na po yan. Sabi ko, sige nga, sa March na lang ako uli mag-aalala kung saan tayo maghahanap. This is the good thing. Listen to me, pag si Lord hinayaan mo mag-intindi sa intindihin mo, sagot ka ng Panginoon. And that's the reason why, the moment na nahahanap daw po natin yung kaligayahan natin sa Panginoon, the moment daw po na nagiging masaya ka sa Panginoon, na pwedeng sa iba hindi, it is natural for us to do good. Kapag daw lagi kang nagiging masaya at nalulugod sa ginagawa ng Panginoon sa buhay mo, natural sa buhay mo, natural sa buhay natin na gumawa ng mabuti. Hindi kailangan pilitin. Hindi kailangan ipuwersa na maging mabait tayo. Natural sa isang tao that when the person delight into the Lord or yung sarili natin sa Panginoon, ang bunga nito ay natural sa iyo na gumawa ng mabuti. Kung gusto nating magtagumpay sa panahon na ang buhay ay hindi maganda at hindi madali, gumawa ka pa din ng mabuti at hanapin ang kaligayahan sa Panginoon. Kaya kung ngayong taon, hindi tayo masyadong close kay Lord, sana sa December 31, Lord, close na tayo ha. Hindi, sana i-work out natin to. Sabi po ni A.W. Tozer, sabi niya, the closer we get to God, the more we appreciate the beauty is all about. When we begin moving away from God, we begin to experience the ugliness that is in the world. Kaya nga, tandaan natin itong mabuti. Ang pinakamagandang bagay na gagawin natin sa buhay, sa pagpasok natin sa bagong taon, ay mas lalong maging malapit, mas lalong maging close sa Panginoon so that we can appreciate what beauty is all about. Makinig kang mabuti. Kahit anong pagdaanan mo, kahit saan ka dumaan, kahit sinong dumating, kahit sinong umalis, when we get closer to God, we appreciate what beauty is all about. But, pag lumayo ka sa Panginoon, lahat na lang ng problema nakikita mo. Lahat na lang ng pagsubok ang bigat-bigat sa'yo. Lahat na lang ng dadaanan mo mahirap sa'yo. And this is the command of the Lord. Nang sinasabi sa atin, take delight yourself into the Lord. At may pangako si Lord. When we do good, when you do good,
Alright? Pag patuloy daw tayong gumagawa ng mabuti at patuloy tayong nagde-delight sa Panginoon, may pangako ang Panginoon. Ang sabi ng verse, and He will give you the desire of your heart. Galing nito. Na minsan, tandaan natin tong mabuti. Kaya may mga pagkakataon na dinadaan tayo ng Diyos sa problema, hinahayaan tayo ng Panginoon na ang buhay natin ay di madali. Kasi sa mga panahon na yon, sinishape ni Lord yung desire na meron ka. What do you desire today? Ano gusto mong gawin sa'yo ng Panginoon? Anong hinihiling natin sa Panginoon? That sometimes, kaya hindi pa to binibigay ng Panginoon. And the reason kung bakit hindi pa tayo nagpo-flourish, kasi inaayos pa ni Lord yung desire na meron tayo. Are you still with me? And the more we delight in, the more you delight yourself into the Lord, inaayos niya yung desire ng puso natin. So that, pag maayos na yung desire ng puso natin, kapag maayos na yung gusto natin, makinig kang mabuti, ang sabi doon, He will give you the desire of your heart. So, ibig sabihin, kapag hindi pa maayos yung desire ng puso natin, ginagamit ng Diyos ang mga panahon at ang mga buhay sa buhay natin na di madali para i-shape tayong lahat. Para pag binigay sa iyo ng Panginoon, you are capable of it. Kaya mo na siyang gamitin ng maayos, kaya mo na siyang gawin ng maayos. Bakit? Kasi kasama mo ang Panginoon. Are you still with me? Tandaan mo to kapatid, may pangako ang Diyos sa patuloy na gumagawa ng mabuti at sa patuloy na nagde-delight ng kanyang sarili sa Panginoon. Kaya kapatid, the more you delight yourself into the Lord, the more you do good. Ang sabi, pangatlo, ang sabi sa verse, you will depend on Him. Or we need to depend on Him because He will protect and He will promote us. Sino dito gusto niyang ingatan siya ng Panginoon? Sino dito parang isipin mo yun, ang hirap ng buhay, hindi madali ang buhay, pero may promotion na nanggagaling sa Panginoon. Yung iba naghihirap, di ko minamaliit, di natin minamata, pero dapat naghihirap din tayo, but because we depend on Him, He is the one who will lift you high, or siya yung mismo magpo-promote sa atin. Ang sabi ng verses 5 to 6, commit your ways to the Lord, trust in Him, and He will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. Nang sinasabi sa atin, the more we depend, kapag nagde-delight daw tayo sa Panginoon, ginagawa natin yung sarili natin na sumandal sa kakayahan at sa kapangyarihan ng Panginoon. That's what we call depending on Him. And it's easy for us to trust in Him. Na sa lahat ng pagsubok, tandaan mo tong mabuti, kahit ang buhay ay mahirap, kahit mahirap ang pinagdadaanan, makinig kang mabuti, iingatan ka pa rin ng Diyos at hindi ka niya pababayaan. At ang maganda dito, sa kabila ng hirap na pinagdadaanan, even life is not easy, even we are in the tough times, pwede ka pa ding i-promote ng Panginoon. At doon tayong magpo-flourish at doon natin mararanasan kung gaano kabuti pa ang Panginoon sa buhay natin. In Proverbs 27 verse 18b says here, whoever protect his master is honored. Na sa kabila ng mabigat na problema at pagsubok na meron ka, na tatahakin, kaya mo pa rin mag-flourish kapag inuna mo ang Panginoon sa buhay mo. Pag inuna natin ng Diyos. This is a real talk, whether you like it or not. Kapag lumayo ka sa Panginoon, pag di mo inuna ang Panginoon, mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay, whether you like it or not, mahirap ang buhay, pero mas mahirap ang buhay kapag malayo tayo sa Panginoon. And this is the promise of the Lord. When you depend on Him, sagot ka niya. Iingatan ka niya, ipopromote ka niya. So paano tayo magtatagumpay? Paano natin pagtatagumpayan ang mahirap na panahon? Paano tayo magtatagumpay? Paano tayo magpa-flourish kahit hindi natin gusto yung sitwasyon? Simple lang. Huwag kang maiinggit at magagalit sa mga gumagawa ng mali. Pangalawa, lagi mong tandaan, do good. Maging mabuti tayo, gumawa tayo ng mabuti. Piliin natin gumawa ng mabuti and always take delight yourself into the Lord. Kasi nakakapagod gumawa ng mabuti. Pero the moment you delight yourself into the Lord, mas magagawa natin ang dapat natin gawin. And the more you delight yourself of the Lord, it will cause us para dumepende sa kapangyarihan at sa kakayahan ng Panginoon. And that when you trust to God, He will protect you and promote you.
Hindi ko alam kung anong pinagdaanan mo ngayong taon. Pero I'm sure, di ka iniwan ng Panginoon. Hindi ko alam kung anong tinahak mo ngayong taon. Hindi ko alam kung anong naranasan mo, naramdaman mo ngayong taon. But one thing is for sure, the Lord is preparing you to flourish. The Lord is preparing you, the Lord is protecting you, and the Lord is promoting you. And this coming 2026, kung nanatiling tapat ang Panginoon sa'yo, mananatiling tapat ang Diyos sa darating na taon. At mas mararanasan natin ang Panginoon. Amen? Can we just close our eyes right now? Pwede po ba sa pagpikit mo sa mga oras na to? Pwede po ba sa mga oras na to, hayaan mo na ma-meditate, ma-highlights, ma-remember mo mga bagay na ginawa ng Diyos sa'yo. Hayaan mo na ibalik ka ng Panginoon sa mga tagpo na kinaya mo to. Kinaya mo to, pinagtagumpayan mo to because sinamahan ka ng Diyos. Iningatan ka ng Panginoon. Nalampasan mo to, nagpatuloy ka dito. Why? Because the Lord is with you. The Lord protects us and the Lord promotes us. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Church, we don't know what will happen this coming years. Di natin alam kung anong mangyayari. Pero isa lang ang sigurado. Di ka iiwan at di ka pababayaan ng Panginoon. Amen? Thank you, Jesus. Sige po, this time, pwede ba lahat tayo tatayo? And let's just worship the Lord. Let's just worship Him. Na dakila ang Panginoon. Hindi lang ngayon, kundi lagi sa buhay natin. Naging dakila siya, naging tapat siya, hindi ka niya iniwan, hindi ka niya pinabayaan. Come on! Dakilain natin ang Panginoon, sambahin natin ang Panginoon. Dakila ka. Sabihin mo na nanggagaling mula sa iyong mga puso na dakila ang Panginoon. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Can we just raise our hands to the Lord and telling to Him, saying to Him that He is great, na dakila ang Panginoon. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Ngayong araw na to, hayaan mo na ang Panginoon ay kumilos sa iyong buhay. Allow the Lord to strengthen you. Allow the Lord to empower you. Allow the Lord to prepare you. And I will give you time to talk to the Lord. I will give you time na kausapin ng Panginoon. I think this is between you and God. Itong oras na to, itong moment na to, binibigay ko to sa iyo para kausapin ng Panginoon. Come on, you talk to the Lord, you speak to God. Alam ko may mga nais ka, may mga pinagpapasalamat ka, at may mga hinihiling ka, at mga may ginugusto ka. Hayaan mong marinig ng Panginoon. This is the right time para makinig, para magsabi sa nais ng Panginoon. Kapatid, the Lord is in this place and He is great. Come on, can you just raise your hands? Pwede mo bang itaas yung kamay mo sa mga oras na to? Father, Panginoon, kilala niyo po kaming lahat, O Diyos. Wala pong nalingid sa iyo.
wala pong naitago sa inyo. Kung sino kami at anong meron sa amin, even the count ng buhok namin ay alam mo, O Diyos. And Lord, I pray that today, mas samahan niyo po kami, mas tulungan niyo po kami, Panginoon. After all, lahat ng meron sa amin, lahat ng mga nagawa namin ay dahil sa iyo. Eh Lord, sa pagtatapos ng taon na to, mas makita namin yung goodness mo, mas makita namin kung paano mo kami iningatan, kung paano mo kami sinamahan, at kung paano ka naging Diyos sa amin ngayong taon. Mananatili kang Diyos sa amin anumang taon ang dumating, anumang pagsubok ang dumating. At oh Lord, ikaw ang pagpapala. Ikaw ang magpapala at ikaw ang pagpapala na meron kami. It's not about what the world's offer, but ikaw, Panginoon, hindi tungkol sa mga bagay na meron kami, hindi tungkol sa mga bagay na nakukuha namin, kundi ikaw ang reward. Ikaw lamang, Panginoon. Hayaan mo kaming maranasan, hayaan mong makita pa namin, hayaan mong maunawaan pa namin na ang buhay ay magkakaroon ng halaga at makikita ang ganda kung magiging malapit kami sa iyo at kung magtitiwala kami sa iyo at kung susunod kami sa iyo. Panginoon, naging mabuti ka sa amin sa loob ng mahabang taon na ito. Nakita namin kung paano mo kami tinawid, nakita namin kung paano mo kami pinagaling, at nakita namin kung paano mo kami inayos at iningatan. O Diyos, ibinibigay po namin sa inyo ang taon na darating. Hindi kami sigurado sa kung anong mangyayari sa buhay namin, pero sigurado kami sa kung sino ka sa buhay namin, Panginoon. Sigurado kami na may kaya kang gawin, may kaya kang ayusin, at may kaya ka pang itama sa buhay naming lahat. O Diyos, ibinibigay po namin sa inyo, Panginoon. Ang araw na to, ang buhay namin na meron kami, at ang taon na papasok, O Diyos, na sa kabila ng pwedeng life is not easy, allow us, help us to still mag-flourish, Panginoon. Salamat po. Salamat po, O Diyos. Patuloy ka naming maranasan. Patuloy ka naming makilala. Ikaw lamang at wala na pong iba. Salamat po sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen. Amen. Just wow! How about a big clap once again for God's message to us today? Praise God! At syempre, isang masigabong palakpakan po ulit dahil may mga new friends tayo nakasama today. Nandyan po si Miss Jasmine. Ayan, nasan po si Miss Jasmine? Ayan, nandun siya sa likod. Si Miss Jermaine. Miss Jermaine. Ayan, nandito po sa harap. And si Sir Orlando. Ayan po si Sir Orlando. Sakali po meron pa pong iba na first time mag-attend sa ating Sunday Worship Celebration? Meron pa po? Pakitaas na lang po yung kamay. Ayan, hello po. Magandang gabi po sa inyo. Anong name niyo po? Anong surname na lang po, sir? Louis. Louis, Sir Louis. Welcome po sa lahat po ng mga new friends today. Welcome po sa ating church, Word of Everlasting Love Iba, a church that loves God, loves people, and makes disciples. So we are so glad na kasama namin kayo today, and we hope to see you again sa mga susunod pang church activities. Feel at home po. Gawin niyo po kami na inyong pangalawang pamilya. And now po, we will move on to our Connect segment. So again po, ginagawa po natin ito para mas maging familiar pa tayo sa isa't isa and masiguro natin na walang ma-left behind. And it's time for you to be heard by our church community. So paano po natin gagawin ang Connect segment? So una po, you will find a partner na hindi ka pa familiar, yung hindi mo pa masyadong nakakausap, babae sa babae, lalaki sa lalaki po, para mas comfortable yung pag-uusap. And next po, we will provide a discussion topic or yung tinatawag po natin na Connect Katanungan. And sa loob po ng 1 minute,
pag-uusapan nyo pong ng partner mo. And then, after nyo mag-share, you will end it with a prayer. Okay po? So, sige po, bibigyan ko po kayo ng 10 seconds para humanap ng inyong partner. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.5, 2, 1.5, and 1. Okay. So, lahat may partner na. Okay na po? So, makinig na po sa ating Connect Katanungan. Sabi po kanina sa ating preaching, kailangan pinagtatagumpayan ang pangit na sitwasyon. Tama po ba? Tama po. So, ang tanong, ano yung sitwasyon na hindi mo inasahan na mangyayari ngayong taon? Wow. Sige po. Your 1 minute starts now. Okay po, so if you are done sharing, please pray for your partner. Pagpasalamat mo ang buhay niya and pray na i-embrace siya ng Panginoon. Sige po, kung tapos na po kayong manalangin, pwede na po tayong makabalik sa ating mga upuan. Sige po, para po makaproceed po tayo sa susunod na part po ng ating worship. Upo po tayong lahat. And tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Blessed po ba yan? Amen. Lakas ng amen. Ayan po, mag-share lang po ako ng testimony. Hindi ko po masasabing maikli siya. Ayan po, college student pa lang po ako nung natutunan ko ang tithing. So, mula sa maliit kong allowance dati, sinisikap ko na maitabi at maibigay yung 10% ng natatanggap ko. And even po nung nagka-work ako, ito yung isang bagay na talagang natutunan kong i-practice. Kahit po ngayon na meron na akong asawa. Bakit? Kasi nakita ko kung paano gumalaw si Lord sa buhay namin. At salamat po sa Lord dahil hindi niya hinayaan na pumalya kami sa pagbabalik. Hindi man sa lahat ng pagkakataon may material or monetary blessing, pero alam namin at ramdam namin yung pagpapala ni Lord. Kaya naman po, bilang testimony, gusto ko pong balikan at i-share sa inyo yung highlights ng 2025 ng buhay namin. So, sinimulan po ng Lord sa good news noong January. Nagkaroon po ng official announcement para sa special assignment ko as Maintenance Planning Superintendent. So, from supervisor to superintendent. Salamat po sa Lord. And then, pagdating po ng February, struggle po to.
Kasi 1 month straight po ako na dinudugo. At na-diagnose with PCOS, kaya medyo mabilis tumaba ang person. Pero mabuti pa rin po si Lord kasi hindi po ako nakaranas ng panghihina at nakakapag-work pa po ako kahit na meron po akong bleeding. Pagdating po ng March, patuloy po sa pagpapagamot at nakita naman po sa laboratory result na because of PCOS, nag-start po ako magkaroon ng pre-diabetes. Pero may good news pa rin po si Lord that month kasi hindi po inaasahan, naging outstanding po yung performance. Kaya naman po, nabigyan po ng malaking increase ng work. Joke lang, sahod po. Kaya naman po, pagdating ng April, nakabili po kami ng bagong motor in cash. Papuri po sa Panginoon. Sana po. Pagdating po ng May, nagkaroon po ulit ako ng abnormal bleeding. Sobrang abnormal po nito kasi yung dugo po, tumpok-tumpok siya. So, akala ko po, isang bagay na dapat ikaw worry. Pero good news po pala yon. Kasi imbes na iras pa po ako, kusa na palang natanggal yung makapal na endometrial tissue na nakabalot sa uterine lining ko. Papuri po sa Lord. And same month din po, yung asawa ko nag-resign siya sa previous company nila at natanggap sa isang kumpanya na nagbibigay ng mas malaking sahod at mas magandang benefit. And then next po, nung June, suki na po ata ako ng hospital. Kasi this time po, ang findings naman, pneumonia at asthma. Kaya po yung handa namin nung anniversary namin, antibiotic at pausok. Until now po, may mga nararanasan akong attack ng asthma. Pero salamat sa Lord kasi mabilis pong nakaka-recover. Salamat din po sa Lord kasi yung gamot na ginamit, pwede po siyang ma-reimburse sa company. And then that same month, nagkaroon po ng performance bonus. Take note po dito, no? Performance bonus na 1 month salary. Kaya hindi po naging mabigat yung mga gastusin. Pagdating po ng July, nagkaroon ng changes sa management. So, nagkaroon din ng changes sa table of organization, na-realign po yung team namin. Umiyak ako nito kay Lord. Pero sobrang buti po niya. Kasi dati, isang position lang yung nakikita ko sa sarili ko. Pero nung nangyari po to, na-offeran ako 3 position. So pagdating po ng August, last week ng August, nalipat po ako from maintenance department to technical services department as planning superintendent. Pero after 1 week, September, kinuha po ulit ako ng maintenance manager at inofferan ng superintendent position sa instrumentations and controls. So dati, ang hawak ko po, mechanical, electrical, at instrumentation. Pero ngayon, mas magaan na po kasi isa na lang yung focus ko. At higit pa doon, meron na po akong kapartner sa work na palitan ko kapag day off. And then pagdating po ng October, sobrang mapagpala po si Lord. Ginamit niya yung company namin para pagpalain kami at nakatanggap na naman ng anniversary gift which is 1 month salary. So pangalawa na po yun. November po, binigay naman yung 13th month pay namin. And dahil naka 5 years na sa company, by God's grace, nakasama po sa nabigyan ng Employee Service Award at may kasama pang relo. And isa pa po, yung asawa ko na regular na siya sa trabaho. Pagdating po ng December, so every December po meron kaming program, Service Excellence Award. And more than 500 po ang pwedeng manominate. Pero iba pala talaga kapag sagot ka ni Lord. 5 years pa lang po ako sa company. Yung iba doon, 10 years, 15 years. Pero alam nyo po, kasama po ako sa top 3 na nabigyan ng Employee Service Excellence Award. Akala ko tapos na si Lord. Pero second week of December, sabi po ng asawa ko, mag-challenge ka sa year-end ha.
So sabi ko, ala, bakit ikaw yung nag-assign? Ayun po. So, bilang pagsunod, tinanggap ko po yung utos. Pero alam niyo po, 2 weeks ago, after ko po i-accept na mag-challenge ngayon, grabe po si Lord. Nagbigay ulit ng pa-bonus. Another 1 month salary. So for 12 months, tinulungan kami ng Lord na magtapat sa pagbibigay sa Kanya. Pero si Lord, 16 months yung binigay sa amin. Tunay nga po nang sabi sa Matthew chapter 6 verse 33, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Kaya naniniwala po ako na kapag tapat ka kay Lord, mas tapat siya sa'yo. Na kapag inuna mo si Lord, higit pa yung ibabalik niya. And today, I encourage every one of you, huwag po tayong mag-alinlangan na magtiwala sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos natin ay hindi kailanman nagpapabaya. Amen po? Sige po, tatayo po tayo, kukunin po yung ibibigay at ibabalik natin sa Lord, and we will pray. So kung hindi pa po natin lubos na nauunawaan ng pagbibigay, okay lang na wag muna po tayong magbigay. And kung wala po kayong dalang cash, we can give through our BPI GCash account. Sige po, let's bow our head and pray. Hallelujah, Heavenly Father. Lord, we bless you. We thank you. Salamat po sa privilege na makapagbigay at makapagbalik sa iyo, Panginoon. Salamat po sa buong taon na pagtatapat mo po sa amin. Salamat sa provision, sa protection, sa kalakasan, Panginoon. Tunay nga na hindi ka kailanman nagpapabaya, O Diyos. Lord, we pray na patuloy mo kaming bigyan ng puso na handang magbigay at magbalik sa iyo. We pray, Lord God, sa mga hindi pa po makakapagbalik, na patuloy mo po silang pagpalain at ipakita mo sa kanila kung paano ka gumalaw, Panginoon. Na sa ganun, O Diyos, maranasan din po nila na magbigay at magbalik sa iyo. Lord, dalangin namin na ang aming pag-aalay ay maging mabangong samyo sa iyong harapan, O God. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord always. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord always. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord always. Blessed be the Lord. Ayan, before we end, I have some exciting announcement to share para naman po updated tayong lahat sa mga church activities, mga naganap na at magaganap pa. So that alam po natin ano yung mga opportunities na pwede nating samahan for our spiritual growth. So first off, we have community gathering. So isang malakas na palakpak naman po para sa ating Panginoon. Praise God po dahil nakapag-build and expand po tayo sa 4 na municipalities sa ating probinsya through the community gathering held in Palawig, Masinloc, San Narciso, and San Antonio. And this has marked the beginning of establishing churches in these areas. And lubos po kaming nagpapasalamat sa lahat ng nag-support and sa lahat po ng nanalangin para sa ating community gathering. Truly, God is with us. Next po, our Edifying Week. Next year, we will be having our Edifying Week on the 2nd week of January 2026. This is a special week to start the year right. And during this year po, we will focus only on prayer and fasting. So there are 4 types of fasting na pwede nyo pong pagpilian. Una, full fasting. Meaning po, ito ay no food at all for the day, tubig lang. And next po is the partial fasting. You will skip meals for
12 hours. So example po, wala pong kain ng from sunrise to sunset. Next po is 1 meal fasting. You will skip 1 meal. So either agahan, tanghalian, or hapunan. So example po, no meals from 6 a.m. to 12 noon. And take note po, sa loob ng 6 hours na yon, no coffee, no candy. Ayan, and lastly, Daniel fasting. So this is recommended to all who have medical conditions. So eating only fruits, vegetables, and water. So following Daniel's example in the Bible. And throughout our fasting week po, kasabay po nito yung pagfa-fast din sa mga social media and mobile games o any activities na makakapag-distract sa atin from focusing on prayer and fasting. And if in any case po you won't be able to do fasting, we still encourage you to go and join us in praying here in our church building. So please take note po sa mga time and venue. Huwag po kayong malilito. So, eto na. On January 5 to 8 po, Monday to Thursday, we will gather here dito po sa ating worship hall at 6:30 p.m. And then on January 9 naman po, Friday, we encourage everyone to make your own altar as we will not gather on this day. Dahil, kinabukasan po, January 10, Saturday, maaga po tayo dito sa church. As in maaga, 4 o'clock a.m. po tayo. And ito na po yung magiging breaking ng ating fasting. Ayan, again, edifying week, ito yung chance mo na i-commit yung year 2026 sa ating Panginoon. And next po sa ating announcement, ang W Group. So kung na-enjoy nyo po yung Connect segment kanina, mas ma-enjoy nyo po yung ating W Group. Diba? Paiyak na sana kayo kanina kaya lang time's up na. So dito po sa W Group, kahit 8 hours kayong may kausap, okay lang. And we have on-site, online, and community group. So sa mga new friends po natin, maiwan lang po kayo right after this celebration. And because someone from our team will talk to you para naman po makasama din kayo sa ating Word Group or W Group. So life is better with a group, kaya join W Group now. And last but not the least sa ating announcement po, on January 17, we will conduct Bridging the Gap training. So ito po ay para sa lahat ng graduate na ng life retreat. So dito po matututunan natin kung paano mag-share ng life track sa iba. At remember, our goal ay maipakilala ang Panginoon sa iba. So that would be our church announcement. Stay updated and be part of our church activities. This is Wael Iba, your home, your family, your church. Amen, amen. Sino po dito pinagpala ng Panginoon? Para ang hina naman nun. Sino po dito pinagpala ng Panginoon? Woo, amen. Pwede po bang sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ako ng Diyos? Sige po, tatayo na po tayong lahat. And as we stand up, magko-close na po tayo sa panalangin. Pero bago yon, pwede ba na alam ko naranasan nyo ang Panginoon all throughout 2025? Bago matapos ang taon na to, pwede ba nating pasalamatan ng Diyos? Pwede po ba? Come on, let's start to thank the Lord right now. Sabihin mo kung gaano kabuti ang Diyos. Sabihin mo kung paano siya naging mabuti sa buhay mo. Pasalamatan mo siya. Just open your mouth and say your thank you to God. Sabihin mo yung pasasalamat mo sa Panginoon. Come on. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God, for everything that you have done sa buhay namin. Salamat po. Danas na danas ka namin. Lord, kitang-kita namin yung galaw mo sa buhay namin. Salamat po sa pagsama mo. Salamat po sa lahat ng biyaya. Salamat po sa lahat ng provision mo. Salamat po sa lahat ng pabor mo sa bawat isa. Lord, salamat sa kagalingan na ginagawad mo. Lord, salamat sa pagpapalang binibigay mo. Salamat, O Diyos, sa buong isang taon na kahit minsan, hindi ka po nagkulang.
na kahit minsan, O God, never ka, Panginoon, na nang iwan. Salamat po, O Diyos. Salamat po, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po. Salamat po, O Diyos. Lord, as we close this service, O God, dalangin ko po, Panginoon, mas maranasan ka pa namin sa buhay namin at mas makita namin ang kabutihan mo, ang kadakilaan mo, ang pag-ibig mo sa buhay namin at sa bawat isang nandito. Lord, sa aming paghihiwa-hiwalay, protektahan mo po kami sa aming pag-uwi, O Diyos. Wala pong any kind of accident, any kind of bad things that will going to happen because we are protected by you, O God. Salamat po, O Diyos. And Lord, sa pagtatapos ng taong ito, mas pupurihin ka, mas dadakilain ka, at pagsisilbihan ka pa, Panginoon, ng buhay namin na meron kami. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Salamat po, O God. Lord, ikaw po ang makita sa buhay ng bawat isa. At ikaw po, Panginoon, ang maranasan pa ng bawat isa. Pagpalain niyo po kami, O God. Pagpalain niyo po kami, O God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pwede po ba right now, tataas mo yung kamay mo? Sa pagtaas mo ng kamay mo, we will declare and we will claim this. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Palawakin ang aming nasasakupan. Lord, samahan niyo pa po kami this year na papasok, O God, at ilayo niyo po kami sa kahit na anumang uri ng kapahamakan upang hindi po kami mapahamak. Ikaw po ang maranasan ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin, ang pagpapala ng Ama, ang pag-ibig ng Kanyang Anak, at pakikipisan ng Banal na Espiritu ay isa sa ating lahat. Ngayon at magpakailanman, ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na, Amen! Amen! Belated